Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. Happy Sunday po sa inyong lahat. So for today's video guys, ang topic natin ay trabaho versus tindahan. Meron kasi guys mga nagtatanong sa akin, bata pa daw ako, bakit daw hindi ako maghanap ng trabaho, ganyan. Nagstick na lang ako sa sari-sari store daw or pagkakaroon ng tindahan. So, yan guys, yung sasagutin natin today. Yan yung naisip kong itapik ngayon sa ating vlog. Kasi nga, yun yung biglang pumasok sa isip ko at medyo napagtanto ko na medyo madami ding nagtatanong or naku-curious bakit daw ang bata ko na nag-start magtindahan. Kasi guys, yung tindahan ko is mag-iilang years na. Nag-start tayo ng 2018. So, bata pa talaga ako nung hindi naman as in menor de edad, nasa tamang edad pero nasa 20s tayo. So, ayun po mga kasari, trabaho versus tindahan. So, unahin natin guys yung explanation natin sa trabaho. So, since nung 18 years old ako guys, nag-start na akong mag-work. So, hanggang nung naging 2017 yata yun, nag-work ako. Tapos, ayun, sobrang daming trabaho na na-try ko. Naging waitress ako, naging barista ako, merong all around, merong tumutulong ako sa pagtitinda, nagagawa ng milk tea, nagte-take ng order, naglilinis, all around. So, sobrang dami na ng, alam niyo yun, na na-try ko na trabaho. Parang nakakasawa din guys yung meron kang boss, yung inuutusan ka kung ano yung gagawin mo, kapag may ganito, may ganyan, sa'yo ang sisi, ganon. Kumbaga, yung routine mo everyday is paulit-ulit lang. Papasok ka ng umaga, uuwi ka ng gabi, tutulog ka, kakain, tapos papasok ka ulit, mag-work ka, uuwi ka, parang paulit-ulit, ganon. So, nag-isip ako mga kasari na why not mag-ipon ako ng kahit maliit na halaga, tapos mag-start ako ng maliit na tindahan. So, doon na guys, nag-start yung thinking ko na pag umayaw ako sa trabaho, na yung last trabaho ko guys, meron lang guys magpapa-Gcash. So, ayun po mga kasari, meron lamang pong nagpa-Gcash at mga bumili. Meron ding nag-load, kaya na-stop tayo sa pagbablog. So, doon na guys, nag-start yung thinking ko na kapag umayaw ako dun sa last na trabaho ko, which is yung nagtrabaho ako dito sa may paparating na naman, may bibili ulit guys. So, ayun na nga mga kasari, nagbenta lang ulit ako, pasensya na at pahinto-hinto yung vlog natin. So, nung natapos ako guys dun sa trabaho ko, sa may yon, Burol Main, dito, lagpas, nakalimutan ko na, malapit sa Lasal, yun guys. Tapos sa Ayak, yun, nagtrabaho ako sa South Cafe, ewan ko kung open pa rin siya hanggang ngayon. Coffee shop, ako lahat guys, all around. Magte-take ng order, nagtitimpla ng milk tea, naglilinis, nagsiserve, ako lahat doon. So, ang sahod ko doon 350, tapos pamasahe ko 70, magkano na lang matitira sa akin, 'di ba? Tapos, kumakain-kain pa ako, ganyan. So, ayun, mga kasari. So, sabi ko, mag-ipon ako kahit kaunti. Galing dun sa sahod ko. So, ayun, nag-ipon ako, guys. Tapos, ayun, na ako. Hindi na ako pumasok sa, doon nga. Nagpaalam naman, guys. So, ayun, nag-start ako magtindahan at hanggang ngayon, eto. So, trabaho versus tindahan. Trabaho kasi guys, maganda rin naman yung may trabaho. Kaso yung kasi natin, yung time, umiikot lang dun sa trabaho natin. Tapos sa sobrang dami na nang napasukan kong trabaho, 'di ba? Ang dami na nating na experience. Gusto naman natin ng ibang environment. Kaya nagtindahan ako mga kasari noong 2018 and up to now 2025 buhay pa din po ang ating tindahan. Kumbaga, hindi mo naman masasabing tindera ka lang, tindahan lang. Kumbaga, trabaho pa rin naman yung ginagawa natin. Kaso sa trabahong ito, sa pagsasari-sari store, tayo yung gumagalaw lahat, wala tayong trabahador, pagod kung pagod,
yung kita mo sa'yo, maliit man o malaki, sa'yo yung kita mo. Kasi guys, kung nagtatrabaho ka, like doon sa pinagtrabahuan ko, sa coffee shop, kung kumita man yon ng malaki, fix yung sahod ko sa 350. Hindi ako kikita ng mas malaki pa na abot ng 500, ng 1,000. Dito sa pagsasari-sari store, GCash pa lang kumikita na ako ng 1,500 isang araw. Pinakamaliit 200. So doon sa doon sa trabaho ko, fix na 350, pagod-pagod man yan or hindi, 'di ba? Fix sa 350. Kumbaga, yung pagsasari-sari store, mga kasari, nagbigay na din siya sa akin ng daan para matutunan mag-vlog at matutunan na makisalamuha. Yung pagkamahiyain ko, 'di ba? Na medyo nawala din. Namamalat ako dito sa vlog kasi natutunan nating humarap sa camera ng may confidence. Minsan nahihiya pa rin mag-vlog. Tulad ngayon, nagbablog ako, walang tao sa paligid, nakakapag-vlog ako. Pero kapag may tao dyan sa labas at alam kong may makakarinig sa akin, hindi ako nagbablog. So, ayun, medyo na naman niya yung ng konti yung self-confidence ko. Yun yung naitulong na nagtindahan ako, guys. Kasi parang sa pagtitindahan ko, parang naging dalawa ngayon trabaho ko eh. Hindi lang basta tindera, naging full-time din tayo. Small YouTuber, di ba? Kumbaga kumikita tayo dito sa tindahan, kumikita tayo sa pag-GCash, kumikita din tayo sa pagbablog kahit papano. So, kung i-compare mga kasari at kung papapiliin ako kung magiging mag-uumpisa ako sa umpisa ulit, mas pipiliin ko ang pagtitindahan. Kasi kung may trabaho man ako at kung pag i-compare ko na yung dalawa, yung income, kumbaga mas malaki yung income sa tindahan. Eto guys, based on my experience, mas malaki yung income sa tindahan. So, hindi ko sinasabi guys na yung mga gustong magtindahan na kayo kasi ganto ganyan, malaki kita dyan. Depende pa rin po yan sa situation mo. Sarabe. Ano yan, grande? Wait lang guys. At ayun mga kasari, meron lamang pong bumili ng 1 litro na alak. At ayun nga, di ko masasabi na magganyan kayo, magtindahan din kayo, maganyan. Depende po kung ano yung nasa sa puso nyo. Kasi kapag tindahan po, hindi nyo naman masasabi na ganyan lang yung kikitain nyo. Basta pursigido ka, masipag ka, madami kang paninda, madami kang customer, hihigit pa yung kita mo doon sa ine-expect mo. Kung sa trabaho naman, depende po yan sa tao. Kasi ngayon guys, sa tingin ko, yung mga pinakamabibigat na trabaho, kunwari mga construction worker, ganyan, sila pa yung maliit ang sahod. Ganyan sa Pilipinas. Tapos kung sino pa yung mga nakaupo, mga naka-opisina, sila pa yung malaki yung sahod. Kumbaga, depende rin kasi yan mga kasari dito sa Pilipinas sa pinag-aralan mo. Kung hindi ka nakapag-college, ang bagsak mo talaga ay sa pagko-construction. Pero kung nakapag-college ka, tapos ka, 'di ba? So, maigi yung ang mapupuntahan mo, yung maganda yung trabaho. So, maigi talaga mga kasari yung self-employed kay yung may sarili kang negosyo kasi nga walang nag-uutos sa'yo kung anong gagawin mo. Ikaw yung kikilo sa sarili mo, sa sarili mong negosyo. So, ayun, yun yung mga experience ko guys. Trabaho versus tindahan. So, mas pinili ko yung tindahan. At sa mga nagsasabi naman mga kasari na ang bata ko pa, bakit ka nagtindahan? Bakit hindi ka nalang maghanap ng trabaho? Ganto, ganyan. So, maigi naman po na habang bata pa, nagsisimula tayo ng sarili nating negosyo. Hindi yung matanda ka na, tsaka ka lang makakaisip na magnegosyo. Tapos,
'Diba? Parang ang hirap lang ng proseso. Medyo yung bata ka pa lang mga kasari, natututo ka ng humawak ng pera. Kung bumagsak man yung negosyo mo, at least matututo ka sa pagkakamali mo, mag-umpisa ka ulit, ganun. Wala namang masama dun eh. So, ayun po. Yun lang po yung mga kasari yung ating vlog for today. So, sana nagkaroon kayo ng, at nasagot ko yung katanungan ng iba pa nating kasari na madalas magtanong niyan. So, ayun po. Depende din talaga mga kasari sa situation kung magtatrabaho ka or magtatayo ka ng sariling negosyo. Kasi guys, kung may pamilya ka na, mas pipiliin ng mga pamilyadong tao is yung may trabaho. Kasi nga, fix yun sahod dun eh. 'Di ba? Kasi sa pagtitindahan, hindi natin masabi may araw na mahina, may araw na malakas. Depende din talaga sa pwesto ng tindahan mo, sa dagsa ng tao, at sa laman ng tindahan mo. So, yun lang naman ang masasabi ko mga kasari. Thank you so much for watching. Happy Sunday po sa inyong lahat and happy selling. Bye guys!